Gagawin ko rin naman yan, no? Nauna ka lang talaga sa akin. Grabe. Oy, bakit naman napipikon ka na? Dahil alam mo ang totoo. Bakit ba kailangan mong gayahin lahat sa akin? Naiinggit ka ba sa buhay ko? Sa pagkatao ko? Alam mo, kung iniidolo mo ko, pwede mo naman sabihin sa akin eh. Gusto mo bang turuan pa kita ng ginagawa ko? Sabihin mo agad ha. Hindi yung isang araw, makikita na lang kitang ginagaya na yung ginagawa ko. Sinusuot na yung mga suot ko. Paborito mo na yung paborito ko. Hobbies mo na yung hobbies ko. Pwede mo naman sabihin sa akin na gusto mo yung ganitong buhay sa akin. Hindi yung gagayahin mo ko. Tapos palalabasin mo sa mga tao na ikaw ang original. Tapos ako ang gaya-gaya. Sinisiraan mo pa ako sa ibang tao. Hindi ako naiinggit sa'yo, no? Tsaka ano namang dapat gayahin sa'yo? Wala namang unique sa pagkatao mo. Baka kamo, napapraning ka na, kaya akala mo lahat na lang ng taong nakapaligid sa'yo, ginagaya ka. Naging kaparehas mo lang, sasabihin mo ginaya ka na. Kaunting pagkakatulad lang, ikaw ng original. Ilang bilyon ba ang tao sa mundo para isipin mong iisa ka lang sa lahat ng bagay? Yun na nga eh, ilang bilyon ng tao sa mundo, mas pinili mo pang maging gaya-gaya. Hindi nga ako gaya-gaya. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Hindi talaga maiiwasan ang taong naiinggit, lalo na kung ang taong ito ay bahagi ng pamilya na kinabibilangan mo. Ganon ang nararamdaman ni Roxanne sa kanyang bilas na napapansin niyang lahat na lang ng meron siya, dapat meron din ang isa. Ano kaya ang mangyayari kung sa sobrang inggit may lalapit na sa itim na kapangyarihan? Ano kaya ang kahahantungan ng gaya-gaya na bilas? Han, tara na. Anong oras na? Pupunta pa tayo kina mama. Alam mo naman na ayaw nun na laging late, di ba? Anong oras na oh? Baka mamaya matraffic tayo niyan. Iiwas tayo sa oras ng uwi ng mga empleyado at students. Kasi wala na namang madadaanan yan mamaya sa dami ng sasakyan. Oo na, Han. Tapos naman ako. Pakizipper nga to. Grabe, wait lang ha. Bakit ba kasi nagpalit ka pa ng damit mo? Ang ganda na nga nung kanina eh. Bagong bili mo lang yun, di ba? Kamo, kaya nga binili mo yun para gagamitin mo sa pagpunta sa bahay. Yan, nasuot mo na yun nung nakaraan eh. Sayang naman kung hindi mo gagamitin yung binili mo. Nilaban mo na rin yan, di ba? Ayoko na, Han. Ganun din kasi yung suot ni Nanita eh. Nakita ko siya kanina. Inunahan na niya ako magsuot ng ganyan. Baka mamaya sabihin nila ako yung gumagaya sa kanya. Ganyan talaga mismo? Baka naman nagkataon lang. Kasi sale yan nung nabili mo, di ba? Saka hindi lang naman ikaw yung tao na may ganyan. Isa pa, alam mo naman mga kababaihan, minsan magkakapareho ng taste sa damit. Yung mga katrabaho ko rin, ganyan din yung iba nilang damit. Iba lang yung design. Hindi yan sale, pero nasa Shopee kasi yan. Gulat nga ako. Paglabas ko, akala mo kambal kaming dalawa. Grabe. Tsaka sa dami ng design, ganyan pa talaga mismo sa akin. Para kasing sadya. Hindi lang naman yan yung damit ko na parehas kami. Kasi ang dami nung ginagaya niya sa akin. Ano naman, ayaw mo yun? Kami ng asawa niya kambal. Tapos kayo mukhang kambal na rin. Ang saya kaya nun. Baka isipin ng ibang tao na parang kambal lang din yung pinakasala namin. Magkahulma pa naman kayo. Tapos yung buhok nyo pareho rin. Akala ko nga nung una magpinsang kayo eh. Tapos hindi mo pala ka mag-anak. Natawa nga ako, baka parehas talaga kami ng taste sa babae ng kakambal ko. Pero mas maganda ka naman syempre. Buti sana kung totoo kaming kambal, ayos lang sa akin, no? Kaso hindi eh. Magbilas lang kaming dalawa, no? Ni hindi pa nga kami magkakilala talaga. Kasi isang taon pa lang naman siyang andito sa compound natin, di ba? Hindi nga rin kami nag-uusap ng matagal. Tapos nagugulat ako na yung gamit ko minsan meron na rin siya. Lalo na kapag nakikita niya akong bumibili nun, bibili na rin siya. Ang pangit kayang tingnan ng ganun. Pareho pa yata kayo ng taste. O siya, tara na. Ang ganda mo rin naman sa suot mo ngayon eh. Huwag ka na magpalit ha. Late na tayo.
Unang linggo pa lang noon ni Nenita malapit sa bahay ni na Roxanne, kapansin-pansin na tila ba ginagaya na niya si Roxanne. Mula sa mga damit, sa gamit, sa forma, sa kilos, at maging sa pananalita nito. Hindi lang pinapansin ni Roxanne dahil baka nagkakataon lang. Pero minsan, inaabangan na ni Nenita kung anong meron siya para mabibili na rin niya ito. Mahirap pa naman magtago sa kanila dahil nga nasa iisang lugar lang sila. Asawa ng kakambal ni Carl dyan, si Nenita. Isang araw, bumili ng pagkain sa labas si Roxanne. Siya lang kasi ang mag-isa sa bahay. Gabi pa uuwi ang asawa niya at wala pa naman silang anak, kaya hindi na siya madalas na nagluluto kapag mag-isa lang siya. Wow, grabe, sana all panay order na lang. Mukhang masarap yan ah. Oo, be. Ayoko kasi magluto eh. Buti, hindi nagagalit ang asawa mo, no? Kasi baka ang gastos mo, mawala na kayo ng ipon. Mga lalaki pa naman, minsan ayaw nila ng mga magagastos. Kasi, paano kung magkaroon na kayo ng anak? Para bang nagiging practical na lang, ganun? May work ako, ano ka ba? Naka-work from home lang talaga ako kaya hindi halata. Kaya nga hindi ako lumalabas ng bahay, di ba? Tsaka may ipon din naman akong sarili ko. Kahit na mag-asawa na kami, may pera naman akong bukod. Hindi ko naman inaasa sa kanyang lahat, no? Tsaka napag-uusapan namin tong ganito. Ang babaw naman na pag-awayan namin yung pag-order lang ng kaya naman sana ng budget. Oh, talaga ba? Anong work mo, be? Hindi ko alam yun Hindi rin kasi sinabi sa akin ng asawa ko. Buti ka pa may work. Sana all na lang talaga sa'yo, be, no? Ibang klase ka talaga. Content writer, be. Oh, grabe. Paano naman yan ginagawa? Madali lang yan, di ba? Buti ayos ang sahod mo dyan. Kasi ano lang yan, mag-type lang dyan. Pwede na dyan ng AI, di ba? Hindi naman siya madali. Kasi kailangan laging updated ka sa trend para makasabay sa marketing yung magiging content mo. Saka kahit na anong work, hindi naman yun madali, no? Nagmumukha lang yung madali kasi parang madali lang ginagawa ng isang tao. Oh, pasok mo naman ako dyan. Paano mo naman nalaman yung ganyan work? Kailangan talaga writer ka dyan? Hindi naman. Kasi hindi naman ako writer noon. Kaso naging content creator ako eh. Kaya nung tinuruan ako, di nakuha ko kagad kung paano yun. Tsaka hindi kasi kami hiring. Hanap ka na lang sa Facebook, meron doon. Sige kakain pa ako. Pati trabaho ni Roxanne, kinaiinggitan ang kanyang bilas, kaya naghanap din ito ng kagaya niyang trabaho. Pero hindi ito nakukuha. Hindi niya kaya kung paano yung ginagawa. Kaya naiinis si Nenita. Hindi na lang siya nakigaya ng trabaho, kaya ang ipinagyabang niya, hindi siya hinahayaan ng asawa niya magtrabaho dahil ayaw na napapagod siya. Sa ganong paraan, lumalabas na mas mabuti ang asawa niya kaysa sa asawa ni Roxanne. Isang gabi, nasa loob lang ng bahay si Roxanne, kaya nung umuwi na ang asawa niya, nakapag-usap ulit silang dalawa. Kakaiba naman yung si Nenita. Oh, bakit? Ano na naman nangyari? Ewan ko sa kanya. Kasi chinichismis niya sa iba na hindi mo ako kayang buhayin. Wala pa nga raw tayong anak. May mga paninira siyang sinasabi tungkol sa'yo. Kasi nga may work din ako. Isa pa, hindi naman to sa pilitan na trabaho eh. Mas malaki pang ang sahod mo kaysa sa sahod ng asawa niya. Naiinis ako. Ayoko sa lahat yung naiinggit yung tao tapos kapag hindi siya nakalamang o nakagaya, maninira na lang siya. Kaya malayo ang loob ko sa kanya eh. Hindi gaya ng asawa ng ate mo. Kahit na tomboy yun, maayos naman yun makitungo sa tao. Hindi naiinggit. Kasi ramdam mo talaga sa aura ng isang tao kapag mabigat eh. Kapag ang gusto lang may malaman tungkol sa'yo para may magagaya rin siya. Na-stress na naman ang asawa ko. Sino ba naman kasi hindi may stress sa kanya? Huwag ka na lang maglalabas ng bahay para hindi ka niya makita. Para wala na rin siya magagaya sa'yo. Kaso, hindi naman pwede yung ganon. Ako naman ang nagkukulong ng sarili ko. Saka, bahala siya sa buhay niya. Wala naman lugar dito mga inggitera. Grabe, naiinis lang ako sa kanya kasi kakaiba naman talaga yung ugali niya eh. Ayoko pa naman sa lahat yung ganong klase ng tao.
Hindi lang madirekta ni Roxanne ang kanyang bilas. Sa mga sumunod na linggo, may mga gamit talaga si Roxanne na ginagaya ng kanyang bilas. Gaya ng bago niyang biling lutuan. Kaparehong kapareho talaga. Hindi lang basta nagkataon. Basta kung anong binibili niya, yun din mismo ang bibilin ni Nenita. Hindi tuloy alam kung dahil ba walang alam si Nenita sa mga bagay-bagay o sadyang gusto siyang asarin. Gaya na lang isang araw, bumili si Nenita ng kwintas. Saan mo naman nabili yan? Oh, bakit? Bibili ka rin ba? Hindi, kasi meron na ako niyan eh. Ito oh, pero itong sa akin, bigay ito ng lolo ko. Oh, ito naman sa akin, hindi ko naman to binili. Bigay ito ng lolo ng lolo ko. Mula pa sa mga ninuno nila. Naiwan ko lang to sa amin tapos pinadala lang dito. Hindi talaga to na order. Para namang hindi. Gawa yan sa plastic eh. Iba naman itsura nitong sa akin. O baka ang iyo no? Anting-anting kaya to ng pamilya namin. Matagal na kami may ganito no? Tsaka bakit naman ako gagaya sa'yo? Mas nauna nga akong magkaroon nito. Okay, sige. Sabi mo eh. Oh, aalis ka? Oo, may date kami ng asawa ko mamaya. Ganon? Saan naman kayo lalabas? Secret. Uy, bakit secret pa? Baka kasi bigla ka sumama o kaya bigla ka naming makita doon. Gaya-gaya ka pa naman. Oh, bakit? Bawal ba kami mag-date ng asawa ko? Kayo lang ba ng asawa mong pwede? Pwede naman yun. Basta wag lang sa lugar kung saan kami pupunta. Ang daming kainan at pasyalan ha. Wag naman pati yun, gagayahin mo pa. Kaya, secret. Bakas ang inis sa mukha ni Nenita matapos na sabihin yon ng kanyang bilas. Kaya ang tinanong na lang ni Nenita ay ang kanyang asawa at sinabi niya rin sa asawa na lumabas din sila para apat silang maging masaya ng araw na yon. Si Carl Jan naman, nung kausap ng kanyang kakambal, pumayag naman. Dahil maayos naman silang dalawa, hindi lang ang mga asawa nila. Iniisip nila na baka sa paraan na yon, maging maayos ang magbilas. Kaya ginaya ni Nenita ang kulay ng suot ni Roxanne, maging ang ayos ng buhok nito. Kaya hindi na makangiti si Roxanne. Naiinis din siya sa asawa niya kung bakit ito pumayag na kumain sila sa labas. Alam mo, iisipin talaga ng mga hindi nakakilala sa atin. Magkakambal kayong dalawa. Parehas pa talaga kayo ng kulay ng damit at ng ayos ng buhok. Pati yung yung nasa mata nyo. Ang galing. Parang kami pa ng kambal kung hindi mukhang kambal eh. Nakakatuwa ba yun? May nakakatuwa sa ganito? Sana hindi na lang pala tayo lumabas. Andiyan pa naman yung kakilala ko. Nasa lubong pa natin. Kapag nakita niya to, baka pagtawanan pa ako. Oo, bakit naman ang init ng ulo ng asawa ko na yan? Saka bakit ka naman pagtatawanan? Hindi naman pangit yung suot nyo. Ang ganda mo nga eh. Oy, ayaw niya yatang kasama kami eh. Kaya sabi ko dito sa asawa ko, bumukod na lang kami ng table. Alam ko naman na medyo mainit ang dugo sa akin ni Roxanne. Hindi ko lang alam kung saan nang gagaling yung inis niya sa akin. Hindi na, dito na lang. Para makilala nyo rin ang isa't isa. Para kayong lagi nagkakainitan eh. Kahit na hindi pa naman kayo nagkakakilala. Ganyan yata talaga ang mga babae. Buong pananatili nila roon, hindi umiimik si Roxanne. Ayaw niyang makipagkwentuhan dahil baka may makopya na naman sa kanya ang bilas. Ang daming tinatanong sa kanya ni Nenita na akala ni Carl Jan pamamaraan lang para nga maging maayos silang dalawa. Pero hindi kumikibo si Roxanne. Parang ang gusto na niyang tumayo at umalis. Pinagtitinginan din kasi sila ng mga tao. Ayaw niya pa namang may kapareha siyang ayos o suot sa isang lugar na pupuntahan niya. Depende na lang kung pumayag siyang maging kaparehas. Hanggang sa umuwi sila, doon niya lang kinausap ang asawa niya. Naiinis pa nga siya dahil sa nangyari. Alam mo naman na ayaw kong kasama yon, di ba? Sinabi ko nang hindi ko bet ang energy niya. Ano ba yan? Pinagpipilitan mo pa kanina na kilalanin namin ang isa't isa. Ano naman mangyayari kapag kinilala namin ang isa't isa, ha? May magbabago ba? Wala naman, di ba? Kokopyahin niya lang kung anong maririnig niya sa akin. Ang bigat ng energy ng babae na yun.
Ano ba yan sinasabi mong energy? Ano yan, Meralco? Ano ba kayo mga babae, mga transformer? Nakakatuwa ka na niyan? Ha? Yan na yung biro mo kahit na naiinis na ako? Oo na, sorry na, huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko naman alam na seryoso na ayaw mo talaga sa kanya eh. Saka, wala akong alam dyan sa energy na sinasabi mo. Mabigat ang energy niya kasi nga inggitera siya. Grabe, ginagaya niya ako. Hindi sa magandang paraan kasi gusto niyang agawin kung anong meron ako. Kung anong buhay yung meron ako. Hindi totoo yung mga iniisip mong ganyan ha. Tigilan mo na kasi ang panonood at pagbabasa sa mga astrologist na yan. Ewan ko kung yan ba ang tawag sa pinagsasabi mo. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga zodiac sign na yan. Baka naman nagiging praning ka lang kasi pareho kayo ng hilig. Sige na, sorry na kung ano nagawa ko kanina. Hindi ko na lang uulitin. Kahit na anong iwas ni Roxanne, tila ba hindi siya nakakaligtas sa kanyang bilas. Minsan kasing nag-post si Roxanne ng kanyang litrato. Maya-maya pa, nakita niyang ganon din ang post ng kanyang bilas. Parehas ang anggulo ng litrato at magkatunog maging ang post. Kaya binura na lang ni Roxanne ang kanya. Isang beses pa, habang nasa labas si Roxanne at nagpapaaraw, napansin ng bilas niya ang pares ng pantulog na meron siya. Grabe, ang ganda naman yan. Saan mo yan nabili? Ganyan ba ang mga pantulog mo? Parang ang gaan yan suotin ha. Parang ang sarap ng tulog mo. Wow, sana all na lang talaga. Hindi kumibo si Roxanne, pero nakita niyang naghahanap na ang kanyang bilas ng kagaya ng meron siya. Nakatingin kasi ito sa cellphone niya. Nananahimik lang muna si Nenita, pero mukhang tinitingnan na niya kung paano tumayo si Roxanne. Inaalam niya kung ano pang pwede niyang gayahin. Ayaw na lang kumibo ni Roxanne dahil masyado pang maaga para mainis siya. Grabe, mura lang pala niyan. Ganyan din yung mga gamit ko eh. Hindi ko lang nadala rito kasi iniwan ko doon sa isa naming bahay. Kako, sa susunod na lang ako magdadala kapag umuwi na kami doon ni Carson. Busy pa kasi asawa ko kaya hindi niya pa ako masasamahan eh. Pwede ba? Huwag mong kopyahin kung anong meron sa akin. Tingnan mo nga. Pati ayos ang buhok mo ngayon gaya na sa akin. Baka naman kapag nagpakalbo ko, bigla ka na rin magpakalbo. Paawat ka naman, be. Wala ka bang sariling pagkakakilanlan, ha? Grabe, hindi na ba uso sa'yo yung ganon? Ako? Ginagaya ka? Saan naman banda? Anong akala mo na inggit ako sa'yo? Grabe. Isa pa, wala namang kagaya-gaya sa'yo, no? Lahat ng nakikita mo sa akin, ako to mismo. Baka ikaw ang gumagaya sa akin kasi ikaw lang naman yung nakakapansin ng ganito. Hindi ba? Hindi mo ako ginagaya sa lagay na yan, ha? Talaga ba? As in? Kasi sa pagkakaalala ko, nung dumating ka rito, hindi ka naman ganyan. Tapos ang ginawa mo, kada may suot ako, hahanapin mo. Pati shade na lipstick ko, inaalam mo. O anong tingin mo doon? Pagiging unique? Uy, grabe ka. Hindi, no? Ano na maikiinggit ko sa'yo, girl? Hindi ka inggit-inggit ang anong meron ka, ha? Wala nga akong nakikita na kahit ganda man lang sa'yo. Hindi nga kayo bagay ng asawa mo, no? Ay, talaga ba? Kaya pala meron ka ng damit na bagong bili ko lang. Nakita mo siguro sa sampayan kaya bumili ka ng iyo. Tapos sinuot at ginamit mo na agad para kapag ginamit ko yung akin, magmumukhang ako ang gaya-gaya. Ang pangit ng attitude mo. Grabe ka. Hindi kita ginagaya, no? Sana nagpatahi ka ng sarili mong damit para hindi nakikita sa social media. Akala mo naman ikaw lang may ganong suot at may ganong damit? Alam mo na trending ibang damit na suot ko. Malamang yan sa Shopee or sa TikTok ka lang din naman bumili. Diba? Bakit ngayon pati pananalita ko ginagaya mo na? Ang trying hard mo naman. Ganito pala kapag iniidolo ka, lahat ng kilos mo gagayahin. Ganito talaga ako magsalita. Ikaw ang nag-iiba ng tono ng pananalita. Sinasabay mo sa akin. Kahit ay tanong mo pa sa mga kapitbahay natin, malalaman nilang ikaw ang nag-iba. Kasi ikaw yung gumaya sa akin. Inggit yarn. Ay, grabe. Para namang hindi ganyan. Ang pananalita mo bago kang dumating dito,
Ang tahimik mo pa nga nun eh. Yun pala nagmamasid ka na. Hindi pa ako artista sa lagay na to ha. May gumagaya na agad sa akin. Grabe, ang galing naman. Oh, kung may pagkakatulad tayo, nagkataon lang yun dahil parehas tayong babae. Grabe ha, hindi ako maiinggit sa simpleng babae na gaya mo, no? Simple lang pala ha. Sa dami na nakakahulubilo ko, may mga gumagaya namang style ko. Pero natutuwa pa ako sa kanila kasi inaamin nila na gusto niya yung paraan ng pananamit ko. Habang ikaw, hindi lang yung pananamit ko. Buti sana kung iisa lang ang gagayahin mo. Kaso, lahat na lang. Ay, grabe. Assuming mo naman. Hindi porke tinitignan ka, gagayahin ka na. Tsaka yung mga binibili at ginagawa mo, mga basic lang. Mga suot mo nga nakikita naman niya sa bangketa. Kaya huwag kang magtaka kung may kaparehas ka. Hindi dahil idolo ka o gaya-gaya sa'yo. Huwag mo nga akong pagmalditahan. Baka pakitaan kita ng tamang pag-style ng damit. Magulat ka. Kaya pala ginagaya mo ang style ko. Unang dating mo, baduy mo eh. Mas magaling pa nga manamit sa'yo noon ng pulube. Oh, mas baduy ka namang manamit, ano? Hindi naman bagay yung kulay na sinusuot mo. Umirap lang si Roxanne. Matapos noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Lahat ng mga damit niya, pinalitan niya dahil kalahati noon kaparehas na ng kay Nenita. Karamihan pa naman ng mga kababaihan, ayaw nilang may kapareho sila ng damit o suot, lalo na kung may importante silang lugar na pupuntahan. Gaya na lang isang araw, muntikan ng magkapareho ng damit ang dalawa. Mabuti na lang, nagpalit ng damit si Roxanne. Padala na damit sa kanya ng kapatid niya. Kaya nung nakita yon ni Nenita, naiinggit na naman ito. Wow, sana all may pakinang-kinang pa ang damit na parang ginto. Grabe, saan mo naman yan nabili? Secret, baka bumili ka rin eh. Oh, hindi ako bibili niyan, no? Ang hirap kayong labahan yan. Tsaka ang pangit ng tela. Hindi ko gustong ganyan. Grabe, hindi ako nagsusuot ng mga ganyang klase ng damit. Hindi rin naman sa'yo bagay. Sus, kala mo naman talaga may alam siya sa tela. Alam mo kung saan to galing? Hulaan mo, dali na. Sa ukay-ukay. No, sa kapatid ko na nasa ibang bansa. Alam mo trabaho niya ron? Designer siya sa ibang bansa. Siyang nagde-design ng sinusuot ng mga artista sa gala night. Search mo pa oh, nasa UK siya ngayon. Grabe, imbento no? Wala ka namang kapatid na nasa ibang bansa. Wala namang kinukwento sa akin ng asawa ko. Di tanong mo pang asawa mo, alam niya yun. Tapos ito, pinadala niya sa akin. Kasi gusto niya magkaroon ako ng damit na one of a kind. Yung hindi mabibili sa kung saan para hindi magagaya ng mga inggitera. Sus, grabe. Wala namang gagaya niyan, no? Ang pangit ng style. Ang baduy. Hindi mo lang nakitaan ng kahit na kaunting ayos. Tapos yung buhok mo, ganyan lang. Hindi ka mo lang nag-search ng buhok mo na babagay dyan sa damit mong galing sa ukayan. Oh, di mo ba narinig yung sinabi ni Mama kanina? Na ang ganda nga raw ng damit ko, bagay sa akin? Tapos sabi rin ng mga nakakita sa akin. O ayan, tingnan mo ha. Lalapit yan sa atin mamaya, babati itong damit ko. Nag-shine ako sa lugar na to. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sa ganda ng suot ko. Dagdag na lang ang ganda ko. Kundi dahil sa originality. Alam mo na mas nangingibabaw ang original kaysa sa copycat. Pang-aasar lang talaga ang ginagawa ni Roxanne sa kanyang bilas para makita ang tunay na intensyon nito kung bakit naiinggit sa kanya at bakit lagi siyang ginagaya. Totoo naman ang sinabi niyang trabaho ng ate niya pero hindi naman sa mga artista, kundi mga normal na modelo lang. Buong araw, ang daming atensyon na nakuha ni Roxanne dahil natural na maganda naman siya. May nagsabi na mas lalo siyang gumaganda at nagtatanong kung anong sabon ang gamit niya. Si Nenita naman nakikinig lang para malaman kung anong gagayahin niya. Lumipas ang ilang mga linggo, sinusubukan ni Nenita na maging kasing puti ng kanyang bilas. Paano? Morena siya, habang si Roxanne natural ang puti dahil may lahi siya na nakuha niya sa kanyang ama na Amerikano. Kaya kahit na hindi siya magpaputi, maputi na talaga siya. Isang beses pa,
May umuwing mga kamag-anak sina Carl dyan, kaya mga 3 araw silang mananatili sa dagat na usapan na nila noon pa man. Han, magbibikini ba ako? Tingin mo, hindi ba ako magiging masagwa doon? Bakit ka naman magiging masagwa dun? Makinis ka naman. Saka yung mga pinsan ko, nakabikini yung mga yun kapag nasa beach. Isa pa Han, nasa dagat naman tayo eh. Okay lang yan. Sure ka ha? Grabe, bibili na ako. Order na ako. Ito oh. Tingnan mo muna. Sabihin mo kung okay lang ba para iba na lang pipiliin ko. Oo, go lang. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Nandun naman ako eh. Saka, huwag mong itago yung ganda ng katawan mo. Hanggat wala pa naman tayong anak. Yun lang ang pagkakaiba ni na Carson at Carl dyan. Kung si Carl dyan, hinahayaan niya ang asawa niya sa gusto nito at may suporta. Si Carson naman, wala siyang pakialam kung anong gagawin ng asawa niya. Pwede namang magsuot ng sexy, si Nenita, pero hindi niya ito pinupuri kung paano pumuri si Carl dyan sa asawa niya. Nung bumili ng halos 3 bikini si Roxanne, sa maling bahay ito na ipadala. Wala kasi silang mag-asawa nun, kaya sa bahay ni Nenita napunta. Bayad naman na rin yun, kaya walang naging abono si Nenita. Alam niyang hindi rin yun sa kanya, pero para malaman kung anong binili ng kanyang bilas, binuksan yon ni Nenita. Nakita niya ang mga bikini, kaya bumili rin siya ng kanya. Kaya noong nakuha na ni Roxanne ang parcel niya, nakita niyang bukas na ito. Han, ikaw ba nagbukas nito? Hindi saan ba galing yan? Yung inabot ni Nenita kanina? Nakabukas ba? Baka naman nagkamali lang siya ng pagbukas kanina. Baka naman nakala niya kanya yan kasi di ba naisabay nga sa parcel niya? Kung kumpleto naman yan, okay na yan. Tinignan niya lang siguro. Ayoko na yan. Hindi ko na yan gagamitin. Bibili na lang ako sa mall bukas. Ha? Bakit? Nag-i-impake na nga tayo, Han eh. Bukas na ng umaga ang alis natin, hindi mo na maaabutan ng pagbukas ng mall. Anong oras pa yung magbubukas Baka malate pa tayo. Ayoko. May sasakyan naman tayo E di habang nasa biyahe tayo, dumaan tayo ng mall. Ano naman kung late tayo makarating sa resort? Hindi ko gagamitin yung bikini na yan. Dahil malamang niya, naghanap na si Nenita ng kaparehas niyang sa akin. Ayoko may katulad ako, no? Alam mo naman nagagaya na naman yun sa akin eh. Kakaiba pa naman yung babae na yun. Hindi ako naniniwala na hindi niya sinasadyang buksan ang parcel ko. Alam ko na binuksan niya yon para silipin ang laman. Para kung sakali, ganun din ang bibilhin niya. Sus, alam ko ng galawan ng gaya-gaya na yun. Kaso, sasabay si na Nenita sa atin bukas eh. Yun na yung naging usapan. Ganon din yun eh. Makikita ka rin niyang bibili. Baka mamaya bumili siya, ayaw mo na naman. Ano na lang gagawin natin nun? O bakit yung sasakyan nila? Kaya nga sila may solo na sasakyan para yun ang gamitin nila kapag aalis sila. Alam nga naman na tayo na lang mag-adjust sa kanila, no? Para nga sana isahan na lang. Hayaan mo na, bikini lang naman yan eh. Kami nga mga lalaki kapag nakakita kami ng katulad namin ng suot, ayos lang. Kahit pasuotin mo kami ng pasuotin ng iisang outfit, wala namang problema. Nakakatuwa pa nga eh. Ano bang issue nun sa inyong mga babae? Sa inyo yun. Tsaka hindi nyo naman intensyon na magsuot ng kaparehas eh. Sa kanya intensyon niyang gayahin ako. Hindi na lang ako sasama kapag ganyan. Sige na, mag-empake ka na lang ng mga gamit mo. Sabihin mo na lang masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako nakasama. Mas gusto ko pang maiwan na lang dito sa bahay mag-isa. Kesa yung nasa labas ako, tapos yung damit ko, katulad lang ng inggitera kong bilas. Maarte na ako maarte. Ayoko nang gagayahin ako, no? Tapos lalabas sa parang ako pa ang gaya-gaya. Sige na nga, ngayon na lang tayo bumili. Anong oras pa lang naman eh. Mamaya pang 9 PM ang sarado ng mall. Ewan ko ba sa mga kababaihan? Ang laking issue kapag may kapareho. Gusto lagi na iiba sila. Nung nakaraan nga nakita ko 3 kayo na mga kaibigan mo, iisa lang bikini nyo. Iba naman kasi yun. Mga kaibigan ko yun. Kapag sila ayos lang sa akin na kaparehas ko. Kasi nasa usapan na namin yun. Hindi naman yung dala ng inggit nila tapos kokopyahin ako. Wala akong kaibigan na gaya ni Nenita. Kaya nga ayoko rin mapalapit sa kanya, no? Mga agaw ng identity yun eh. Kaya gets ko bakit wala siyang friends. Ang gulo naman ng mga babae.
Lahat na lang kailangan komplikado. Oo na, sige na, tara na. Kung hindi mo lang ako tinatakot na hindi ka sasama eh. Ganito ba talaga ang mga babae? Ang hihirap intindihin? Kayo lang din minsan nagtatalo eh, kahit normal na bagay lang naman sana. At nung maliligo na sila, hindi nga nagkamali si Roxanne sa hinala niya. Suot ni Nenita ang kaparehas ng isang bikini na binili niya online. Mabilis lang din kasi yon maipadala, lalo na kung gugustuhin ni Nenita. Sa kabilang bayan lang kasi ang nagbebenta. Pwede niya yung dayuhin, makuha lang ang gusto niya. Kaya nung lumabas na si Roxanne, iba ang klase ng bikini na suot niya. Para tuloy silang nagkukumpitensya sa isang patimpalak ng pagandahan ng katawan. Para kayo may bikini open ah. Sakto sa yung kulay, Han. Ang puti mo talaga kapag yellow ang suot mo. Ang ganda. Sobrang ganda naman talaga ng asawa ko. Oh. Pang Miss Universe na to eh. Sobrang ganda. Oh, bakit ganyan yung bikini mo? Hindi ka nag-two-piece? Hindi yung kung ano lang ang suot mo? Yung ganito sa akin? Hindi. Sa susunod na yon, ito na lang muna. Tsaka bagong bili lang kasi namin kagabi. Mas gusto ko to, ang ganda ng style. Wala nitong gaanong nabibili sa labas so alam kong hindi ako makakasalubong ng taong kaparehas ko. Oh, bakit? Anong ginawa mo doon sa parcel mo? Maganda naman yun ah. Pwede mo naman sana suotin yun. Hindi ka na sana nag-aksaya ng pera para bumili ulit ng bikini. Ang pangit ng tela, ayoko. Okay naman ng tela. Hindi naman manipis. Tingnan mo nga itong suot ko. Parehas lang din naman ang tela dyan sa suot mo. Ayoko eh. Ano magagawa mo? Bakit? Akala mo magiging parehas tayo na suot, no? Ganyan yung isa na binili ko eh. Alam ko na yan. Kaya nga nagpalit ako. Kasi kapag inggitera ang isang tao, gaya-gaya na talaga siya. Oh, anong gaya-gaya? Grabe. Mas nauna naman akong bumili nito, no? Tsaka, nasuot ko na to noon. Baka ikaw ang nainggit, kaya biglang naisip mong gusto mong magsuot ng ganito. Nakita mo na ata akong nakabikini sa Facebook ko, tapos ginaya mo lang ako. Grabe, ako pa talaga? Wow! Niwala kang ang post. Nakita ko doon para kang yagit kapag nasa dagat ka. Ngayon ka lang nagsuot ng ganyan dahil alam mo magsusuot ako. Gaya-gaya ka na nga, kinukumpetensya mo pang ginaya mo. Oh, nagtatalo na naman kayong kambal kayo. Tumigil na nga kayo dyan. Baka mamaya isipin nila na hindi kayo magkasundo. Kahit saan na lang kayo magpunta. Bakit ba ganyan ang mga babae? Ang tagal pa bago magkasundo. Kapag lalaki yan, hindi pa alam pangalan, magkaibigan na. Mag-enjoy na lang kayo. Ay grabe, yung asawa mo pagsabihan mo. Siya yung maldita dito eh. Yung lagi nang bibintang at akala laging ginagaya. Kahit na hindi naman totoo. Trying hard talaga maging ako. Hindi ako trying hard, no? Dahil wala akong ginagaya, wala akong kinaiinggitang tao, mas lalong hindi ikaw yun. Okay, sabi mo eh. Oh, tapos na ba kayo mag-away dalawa? Han, picture mo nga ako dun sa may malaking bato. Dali na, habang hindi pa mainit. Dun muna tayo tapos video ha, para may maipopost ako sa TikTok ko. Ayoko ng stress dahil nasa outing tayo. Tara na. Kapansin-pansin na lahat ng kilos ni Roxanne talagang ginagaya ng kanyang bilas. Kung saan siya kukuha ng litrato, doon din ito kukuha. Kung anong pwesto niya, ganun din ang pwesto nito. Pinagmamasdan siya palagi, pati paraan ng pagkain niya, kung ano ang kinakain at hindi niya kinakain. Ang bagal niyang kumain, lahat yon ay kinokopya ng kanyang bilas. Kaya may mga kamag-anak sina Carl dyan na nagsasabi na baka pati na pangasawa nila ay kambal dahil nga sa parehas na gawain. Kung kay Nenita, magandang balita yon. Lalo na at gusto talaga niyang marinig mula sa ibang tao na nagiging si Roxanne na siya. Hinayaan na lang din siya ni Roxanne dahil alam naman ni Roxanne na kahit na anong gawin ng kanyang bilas, hindi pa rin naman maaagaw sa kanya kung ano ang kanya, kahit nagayahin pa lahat ng meron siya. Ilang araw silang nanatili roon. Ginawa lahat ni Nenita para mapalapit sa mga kamag-anak ng asawa niya. Ginagaya niya ang paraan ng pakikipag-usap ni Roxanne. Isang umaga, maagang nagising si Roxanne. Kumakain na sila ng asawa niya sa tabing dagat. Nakita yon ni Nenita
kaya inaya niya rin ang asawa niya. Good morning, guys! Ang sweet nyo naman. Grabe, kami rin ang asawa ko dito kami kakain eh. Ang ganda ng sunrise, no? Oo nga. Saka hilig na talaga namin to ni Roxanne eh. Sa totoo lang, dito lang talaga kami sa dagat nagkakilala. I mean, hindi sa resort na to pero dagat ang first meet namin. Organic encounter nga sabi nila. Oo nga, ano bang love story nyo? Hindi ko pa naririnig yung kwento ninyong dalawa eh. Nagsisurf kasi ako noon tapos itong si Roxanne ganun din pala. Pero bago pa lang siya noon. Kaya nung nagpa-practice siya, natumba siya dun sa may board ko. Tapos kinuha ko number niya after nun. Then niligawan ko tapos ayun na. Crush din naman ako nito noon pa eh. Kaya konting pa-cute lang. Wow, konting pabebe pa pala yun. Kaya pala sinundan mo pa ako noon sa ibang bansa ah. Oy, marunong din ako mag-surfing. Meron nga dyan eh. Nakita ko pwede mag-rent. Baka gusto nyo. Tara, habang malakas pa yung alon no, sayang naman yan. Totoo ba? Gusto mo ba, Han? Ang tagal na natin di ginagawa yun eh. Last year pa yung huli. Ayoko Han, gusto ko sanang free diving. Nakita ko kahapon meron sila doon nga lang sa kabilang isla. Pwede ata mag-rent sa kanila ng gears. Hindi ko kasi dinala yung akin eh. Nakalimutan ko andun sa isang bag. Sabi ko dadalhin ko yun eh. Ay sige nga, mamaya magtatanong ako. Para mag-free diving tayo. May mga isda kaya dyan? Patangas sana eh, no? Baka corals lang makikita natin. Pero okay na rin. Gusto ko rin ng ganyan. Madali lang ba yan? Hindi ko pa nasubukan eh pero yan yung gusto kong magawa. Depende na lang kung kaya mo. Pwede ka namang intro free driving eh. Kaya nga lang magbabayad ka pa ng coach. Meron yata sila dyan, hindi ko lang alam kung magkano yung ganon. Kami kasi marunong na eh. Ilang beses na rin namin ginawa yon. Marunong naman kayo. Kayo na lang kaya magturo sa akin. Ikaw na lang kaya. Lunurin pa kita dyan eh. May sinasabi ka ba, Roxanne? Bakit hindi mo kaya lakasan para naman naririnig namin, di ba? Wag na. Ayoko na kako. Ikaw na lang. Total hindi mo pa yun susubukan eh. Para naman makakuha ka naman ng gagayahin mo sa akin. Pati hobbies ko, di ba? O ano pang gusto mong bagaya sa akin? Ang aga-agang init ng ulo mo ha? Wala naman atang gumagaya sa'yo rito. Diba love? Nakita mo bang ginagaya ko siya? Di ba nung nagkakilala tayo, alam mo naman na adventurous akong tao. Hindi ko nilang gaalong nagagawa ngayon dahil wala akong kasama. Kaya akala ng isa dyan, siya lang yung may masayang buhay. Okay. Bakit ganyan ka kamaldita sa akin? Sabi ko na nga okay na, di ba? Oo, tama na yan. Huwag na magtalo-talo. Hindi na matagalan ni Roxanne ang kanyang bilas. Dahil kahit na hindi naman bagay rito, ginagaya niya basta ginagawa nga ni Roxanne. Parang pakiramdam ni Roxanne, nawawala na siya ng pagkakakilanlan dahil kinukuha na yon ni Nenita. Kaya nung bumalik na sila sa bahay, nag-isip ng ibang paraan si Roxanne ng bagay na hindi magagaya sa kanya ni Nenita. Mga bagong gawain na siya lang din ang nakakaalam at bago pa malaman ni Nenita, tapos na niya. Isang araw, may dumating na parcel sa kanya. Nakatingin nga lang doon si Nenita. Inaalam niya kung anong binili ng kanyang bilas. Pagpasok sa bahay ni Roxanne, dumudungaw pa sa bintana si Nenita. Ang ganda ng hiking gears na nabili ko ah. Ready na akong umakyat ng Kawag Hexa. Tagal ko na itong gusto mabili. Ano yan, be? Akit ka ba ng bundok? Umakit ka pala ng bundok? Ay, kalabaw! Ano ka ba naman? Grabe! Anong ginagawa mo dyan sa bintana namin? Para ka naman magnanakaw dyan. Talagang sumisilip ka pa, no? Grabe ka. Curious lang naman ako dyan sa binili mo. Umakit ka ng bundok? Oo, akit ako ng Kawag Hexa. Ako rin, umaakit ako ng bundok eh. Oh, di nice. Aakitin ako dyan eh. Gusto mo ba? Sabay na lang tayo? Sige, kaso sa susunod na araw na yung akyat namin eh. Bahala ka kung gusto mong sumama. Ay, grabe. Basic lang sa akin yung mga ganyan. Dati nga ilang bundok na aakyat ko sa isang araw. Tinatakbo ko lang yun. Oh, galing mo naman pala. Nakakamangha ka. Sana may award ka sa sobrang galing mo.
Ginaya na naman ni Nenita ang kanyang bilas, kahit na hindi naman niya alam kung anong gagawin niya. Isinama naman siya ni Roxanne dahil alam niyang mahihirapan si Nenita at hindi nito matatapos ang 6 na bundok sa loob lang ng isang araw. Dahil halata naman na hindi ito umaakyat ng bundok. Gusto lang talaga ni Nenita na maging katulad niya. Unang bundok pa lang, wala pa silang kalahati ay pagod na si Nenita. Ayaw na niyang ituloy. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, ha? Mauna na ako. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na. Kaya ko pa naman. Malapit naman na yan. Alam mo, tanggapin mo na lang na hindi lahat ng kaya ko, gagawin mo rin, ha? Dahil hindi lahat ng gaya-gaya kayang magayang original. Uunahan na kita para maipakita ko sa'yo na madalas natatalo ang mga gaya-gaya. Kaya ko yan. Baka maunahan pa nga kita. Mauunahan mo talaga ako umuwi ng bahay. Kasi dito palang pagod ka na. O ayan, sumama ka na sa tour guide pabalik ng jump off. Kawawa ka naman. Feeling kaya kasi. Ang yabang. Ang yabang mo naman. Ganyan ka ba sa ibang tao? Hindi. Sa'yo lang. Kapag iba, sasabihan ko pang kaya nila yun. Kasi alam kong umaakit silang bundok dahil may gusto silang patunayan sa sarili nila. O may mga bit-bit sila. Pero ikaw, ano bang dahilan kaya gusto mong gawin to? Para magaya ako, di ba? Kaya ikaw lang tinatawanan ko. Bye! Naging sampal yon kay Nenita. Sobrang sama ng loob niyang hindi niya naipakita sa lahat na kaya niyang gawin ang ginagawa ng kanyang bilas. Kaya malaking tagumpay din kay Roxanne na may bagay siyang ginagawa na hindi magagaya ni Nenita. Kaya mas lalong ipinakita ni Roxanne ang mga kaya niya, kaya hirap na hirap din si Nenita na gayahin siya. Hanggang isang araw, umuwi si Roxanne na maayos ang buhok. Sinadya niya talaga na uuwi siyang makikita siya ng bilas. Pang-aasar na rin niya yon. Oh, bagong rebound ka? Dami mo naman pinamili. Nag-shopping ka? Ang dami mo naman pera. Oo, kasi bagong sahod ako. Pero, pera ko naman to. At sabi ng asawa ko, gawin ko na lang kung anong gusto kong gawin. Swerte ko nga sa kanya kasi hinahayaan niya lang ako sa ganito. Sana all talaga, di ba? Wow, grabe. Sana all na lang muna ako rito. Ayaw mo kasi ako ipasok sa trabaho mo Sana ganyan din ako. Hindi pa kasi sahod ni Carson. Kaya hindi pa ako nabibigyan ng pampaayos ng buhok. Hayaan mo. Alam ko na bukas makalawan yan Nakariban ka na rin at nag-shopping kasi nga, inggitera at gaya-gaya ka. Grabe. Ano naman gagayahin sa ganyan? Normal lang naman yung ganyan. Karamihan ng tao kayang gawin yung ganyan. Hindi lang ikaw yung bukod tangi. Well, alam ko na may katulad ako pero yung katulad na normal, natural, walang halong gaya, yung ganun, hindi tulad ng ginagawa mo. Gagawin ko rin naman yan, no? Nauna ka lang talaga sa akin. Alam ko naman na narinig mo ang usapan namin ng asawa ko. Para magmukha kang bida, inunahan mo na lang ako. Para lang sabihin na ako na naman ang gumaya sa'yo. Kahit na alam naman nating lahat kung sino ba ang tunay na inggitera. Bakit naman napipikon ka na? Dahil alam mo ang totoo? Bakit ba kailangan mong gayahin lahat sa akin? Naiinggit ka ba sa buhay ko? Sa pagkatao ko? Alam mo, kung iniidolo mo ko, pwede mo naman sabihin sa akin. Gusto mo bang turuan pa kita ng ginagawa ko? Sabihin mo agad ha, hindi yung isang araw makikita na lang kitang ginagaya na yung ginagawa ko. Sinusuot na yung mga suot ko. Paborito mo na yung mga paborito ko. Habis mo na yung habis ko. Pwede mo naman sabihin sa akin na gusto mo yung ganitong buhay sa akin. Hindi yung gagayahin mo ko. Tapos palalabasin mo sa mga tao na ikaw ang original. Tapos ako ang gaya-gaya. Sinisiraan mo pa ako sa ibang tao. Hindi ako naiinggit sa'yo, no? Tsaka, ano namang dapat gayahin sa'yo? Wala namang unique sa pagkatao mo. Baka kamo napapraning ka na, kaya akala mo lahat na lang ng taong nakapaligid sa'yo, ginagaya ka. Naging kaparehas mo lang, sasabihin mo ginaya ka na. Kaunting pagkakatulad lang, ikaw na ang original. Ilang bilyon ba ang tao sa mundo para isipin mong iisa ka lang sa lahat ng bagay?
Eh, yun na nga eh. Ilang bilyon ng tao sa mundo, mas pinili mo pang maging gaya-gaya. Hindi nga ako gaya-gaya. Oh, kalma ka lang. Masyado ko namang galit na galit niyan. Inaano ka ba kasi ha? Grabe, sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko. Eh di, kung hindi yung totoo sa'yo, eh di hindi. Naiisip ko lang din naman na baka may identity crisis ka. Kaya hindi mo alam kung sino ka ba talaga. Kaya nanggagaya ka na lang ng pagkatao ng iba. Hindi ka ba talaga titigil dyan, ha? Wala kang ibang ginawa kundi ang magdaldal. O, ayan na. Lumalabas na ang tunay mong pagkatao. Hindi ka naman ganyan ng mga nakaraan. Kasi ginagaya mo pa yung way ng pananalita ko. Kasi ako, hindi ako ganyan magalit. Hindi rin ako mabilis mapiko ng mga salita. Alam mo kung ako sa'yo, hanapin at kilalanin mo ang sarili mo para hindi ka titingin sa gawain ng iba tapos iisipin mong gawin yun. Gumawa ka ng sarili mong personalidad ha. Baka sa susunod, hindi ka na makilala ng asawa mo dahil ibang ugali naman na ang ginagaya mo. Masyado ka matapang. Sige lang, pagyabang mo yung akala mo bukod tangi kang nag-iisa dito sa mundo. Bukod tangi na nag-iisa pa. Pareho lang yun eh. Bahala ka dyan. Oh, huwag kang umalis ha. Naiinis ka na kaagad. Usapan lang naman natin to. Huwag ka kasi magalit. Lumalabas na yung tunay mong pagkatao oh. Akala mo ba hindi ko yun mapapalabas ha? Nakuha na rin ni Roxanne kung paano niya maiinis at magagalit si Nenita. Ilang araw lang din ang lumipas, katulad na ng buhok ni Roxanne si Nenita. Pati suot na damit, pati lakad, pati ang tayo. Mabilis lang siyang nakokopya. Minsan nga, magkasama silang dalawa na pagkamalan pa ni Carl dyan na si Nenita ang asawa niya. Ay, kapag nakatalikod kayo, hindi ko makikilala kung sino kayo. Pasensya ka na, Nenita. Akala ko si Roxanne kay. Parang magkasing height na rin kayo. Sa bagay, ganun naman talaga ang taas niyong dalawa. Yung hubog kasi ng katawan, tapos yung buhok niyo pa parang hindi kukulot sa sobrang unat na unat. Oh, baka magalit na naman ang asawa mo. Sabihin na naman niyang gaya-gaya ako. Alam mo namang bukang bibig niyan palagi. Hindi naman natapos-tapos sa puro lang ako ang gaya-gaya sa kanya. Hindi na ako magagalit. Kasi alam kong gaya-gaya ka naman talaga. Tara na nga Han, magbihis ka na, aalis pa tayo eh. Magpapalit lang din pala ako ng damit ko. Yung bagong bili ko sa ibang bansa para walang makitang katulad ng isa dyan. Saan kayo pupunta? Sa bahay ng mama ko. Huwag mo sabing sasama ka sa amin. Huy, mahiya ka naman. Baka gusto mo na rin maging mamang mama ko. Baka gagayahin mo na rin ng pamilya ko ha. Hindi ka tatanggapin ng mga yun. Dahil kahit na maging kamukha pa kita sa panggagaya mo sa akin, ako lang ang anak nila. Doon lang hindi makagaya si Nenita dahil lumaki siyang walang magulang. Sa lola niya lang siya lumaki at hindi talaga siya nagkaroon ng isang maayos na pamilya. Kaya marahil, yon ang dahilan kung bakit hindi niya kilala ang sarili niya. Dahil wala si Roxanne, nag-aabang lang si Nenita kung ano ang ganap sa kanyang bilas. Nagtatanong ito sa kanyang asawa pero wala namang masabi sa kanya. Hanggang sa nakita ni Nenita ang post ni Roxanne. Kasama ang mga kapatid nito. Sa kanya nalaman na buntis si Roxanne. Doon pa lang sa balita na yon, hindi na siya mapakali. Dahil isa ang pagbubuntis sa hindi niya magagaya kay Roxanne. Nung umuwi na ang mag-asawa, si Nenita pa ang unang sumalubong sa mag-asawa. Na para bang naghahanda rin siyang may malaman na balita. Buntis ka? Oo, bakit? Oh, wala naman. Bakit ang bilis naman? Ano nga ang bilis? Ang tagal na nga namin sinusubukan ni Carl dyan. Huwag mo sabihin sa akin nagagaya ka rin na mabubuntis na lang bigla. Oh, di ka kumikibo. Buntis din naman ako eh. Bakit hindi mo sinasabi sa asawa mo? Hindi ko pa sasabihin. May gender reveal ka ba dyan? Depende sa mga friends ko. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganyan eh. Minsan sila lang nagsasabi ko anong pwedeng gawin. Tsaka minsan sila nagpaplano. Sinong mga friends mo? Bakit inaalam mo? Wala lang. Masama ba? Kung wala naman pala, wag mo na lang alamin.
Kasi hindi rin naman sila nakikipag-super friends sa gaya-gaya. Matagal ko ng kaibigan ng mga yun. Hindi sila kakaibigan ng taong gaya mo. Ay, pagod ako para makipagmalditahan sa'yo. Pagpasok ni Roxanne sa loob ng bahay, sumunod na rin sa kanya ang asawa niya. Pero lumabas ulit ito para kunin ang naiwan nila sa sasakyan. Maya-maya, lumapit si Nenita kay Carl Jan. Paano mo nabuntis si Roxanne? Seryoso ka ba sa tanong mo? Ay, hindi ba? Para may baby na rin ako sa tiyan. Eh di sabihin mo kay Carson, hindi niyo ba ginagawa yun? Ginagawa namin, kaso hindi naman kami nakakabuo. Kumonsulta na kayo niyan sa doktor. Ganon ginawa namin eh. Saan doktor ni Roxanne? Doon na lang din ako pupunta. Teka, pinsan niya yun eh. Bigay ko sa iyo yung account, chat mo na lang. Kahit na nakalimutan yun banggitin ni Carl Jan sa asawa niya, nabanggit naman ng pinsan ni Roxanne sa kanya ang pagpunta ni Nenita. Nagtatanong ito ng paraan para magbuntis agad siya at kung sakali man, yung sabay daw silang manganganak ni Roxanne. Naalarma ang pinsan ni Roxanne dahil ngayon lang siya nakakilala ng taong ganon kay Nenita. Kaya nakipagkita si Roxanne sa pinsan niya. Hindi ko na nga kinukwento sa iba yon, di ba? Ang alarming nung pagiging gaya-gaya niya. Hindi ko nga alam kung may gusto ba siya sa asawa ko, tapos gusto niya maging ako. O hindi yung asawa kong gusto niya, yung buhay ko mismo. I mean, kahit nung nag-aaral pa tayo, may mga naiinggit sa akin. May mga humahanga, may mga gumagaya ng style ko. Pero hindi naman yung ganyan. Diyos ko po, ang lala. Gusto niya, siya na rin ako. Nakakatakot. Baka mamaya mangkukulang pa siya. Magkaroon pa kami ng identity switching, di ba? Sana walang ganun. Buti na lang din, gamit ko pa tong bigay ni Lolo na anting-anting. Bata pa lang kasi tayong init ko na sa mata ng iba eh. Parang kapag may nakakakita sa akin, gusto nilang gayahin ako. Eh hindi naman sa pagiging assuming ha. Sinabi ng pinsan niya na mas maganda kung lumipat na lang sila. Kasi ngayon pa lang ginagaya na siya at inaalam pa ang lahat sa kanya. Nagtatanong nga rin sa kanya kung sino ang mga kaibigan ni Roxanne at kung pwede rin niyang maging kaibigan. Nagpapakita na gusto nga niyang palitan si Roxanne. Gusto niyang maging si Roxanne. Isang araw, nagkaroon ng lakas ng loob si Roxanne na buksan ang usapan na yon sa harap mismo ng pamilya ng asawa niya. Nung ibinalita kasi niya na buntis siya, nagkaroon sila ng pagsasalo-salong pamilya. Bali, i-open ko na rin po itong problem ko kay Nenita. Alam ko na magbilas tayo. At gusto ko rin naman sana na maging close tayo. Kasi hindi naman magkakalayo ang edad natin. Ewan ko kung may friends ka ba o wala. Kasi pwede mo rin naman ako maging friend. Ang hindi ko lang gusto, yung paggaya mo sa akin. Siguro naman po nakikita ninyo sa kanya kung anong ibig kong sabihin. Gaya po niyan. Way ko ng pagkain, yung ayos ng buhok ko. Yung parang kami na ang magkambal. Hindi yung mga asawa namin. Sana naman magkaroon ka ng sarili mong katauhan. Kasi sa totoo lang, nakakatakot ka. Oh, hindi naman kita ginagaya. Wala naman akong ginagaya. Ito naman talaga ako. Kahit na itanong mo kay Carson, hindi ikaw yung Nenita na nakilala niya. Hindi ka lang sanay na nakakilala ka ng kaedaran mong kaparehas mo lang din manamit at mag-ayos. Alam mo kung anong ginagawa mo. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko. Para saan? Para magpapansin sa kanila? Para isipin nilang ikaw at ako ay iisa? Han, huwag ka magpaka-stress. Alam mo naman na buntis ka eh. Paano kasi hindi ako may stress yan kay Nenita? Simula nung dumating siya, kakaiba ng pakiramdam ko sa kanya. Lagi mong sinasabi na hindi ka takot sa akin. Pero ngayon, parang takot ka naman na malamangan kita. Hindi ako takot na malamangan mo ko. Dahil yung ginagaya mo sa akin, konti lang yan ang meron ako. Wala ka pang alam sa ibang alam at kaya kong gawin. Alam mo kung anong nakakatakot sa'yo? Yung pagkatao mong hindi mo pinapakita sa iba. Parang hindi ko alam kung mangkukulam ka ba na gustong gumawa ng ritual para lang makuha yung buhay na meron ako. Oh, grabe. Ganyan ata napapala ng mga assuming na tao. Basta ang alam ko, wala akong ginagaya. Ito ako. Hindi rin ako mga agaw ng buhay ng iba.
Naging mas matapang na si Nenita at hindi alam ni Roxanne kung saan ba yun ang gagaling. Ilang linggo ang lumipas, laging hindi mapakali si Roxanne. Lalo na kapag naririnig niya ang boses ni Nenita. Para kasi siyang nananalamin. Parang naging dagdag pa sa problema niya ang pagbubuntis niya. Hindi niya alam kung nasisiraan na ba siya ng bait dahil parang walang naniniwala sa kanya. Minsan pa, madaling araw na noon, hindi pa rin siya natutulog. Nakaupo lang siya at nakatitig sa salamin. Kaya nung makita siya ng asawa niya, nagulat pa ito sa kanya. Han, ayos ka lang ba? Kinabahan naman ako sa'yo. Akala ko nananaginip na ako ng horror. Anong kailangan mo? Anong gusto mo? Gusto ko na umalis dito, Han. Umalis? Pwede bang lumipat na tayo ng bahay? Bakit naman yan ang naisip mo? Pagod ka lang siguro ngayon, Han. Ganyan talaga kapag buntis eh. Ayoko na kasi makasama si Nenita sa iisang lugar. Baka naman pwedeng lumipat na tayo. Feeling ko kapag naririnig kong boses niya, o kaya nakikita ko siya para akong mababaliw. Sige na, Han. Alis na tayo rito. Sayang naman tong bahay na pamana sa atin ni Mama. Binigay na nga to para sa atin tapos aalis lang din tayo agad. Kaya naman natin bumili ng ibang bahay eh. Sige na, ayoko na rito talaga. Kung ayaw mo, sa bahay na lang tayo ni na Mama. Mag-asawa na tayo, Han. Ayoko naman na makikitira tayo sa bahay ng mga magulang mo. Kaya nga tayo nagpakasal para makabukod tayo, di ba? Bakit? Kailangan ba lagi na lang kayo magkasama ng kakambal mo? Ayoko kasing makita si Nenita, Han. Saka na lang natin pag-usapan tong ganito kapag okay ka na, ha? Matulog ka at magpahinga. Kahit na anong sabihin ni Roxanne, hindi siya pinakikinggan ng asawa. Ayaw kasi nitong malayo sa kanyang kakambal dahil yon ang ipinangako nila sa isa't isa. Wala naman sanang problema kay Roxanne kung ganon nga. Pero ang problema niya ay ang kanyang bilas. Hindi niya kinakaya ang makisama sa taong inaagawan na siya ng pagkakakilanlan at pagkatao. Hindi pa siya naiintindihan ng asawa niya dahil wala naman yung nakikitang mali. Ang nakakaintindi lang kay Roxanne ay ang mga kaibigan niya. Minsan, habang mag-isa lang si Roxanne sa bahay nila, pumasok ang bilas niya para magdala ng pagkain. Nagulat siya dahil pareho sila ng suot na damit. Kahit ang pagpapagupit ng buhok ni Roxanne, ginaya na rin ni Nenita. Nagluto ako, kumain ka na. Baka mamaya mag-order ka na naman eh. Tsaka ang sabi sa akin ng asawa mo kung pwede raw kitang antabayanan. Hindi ko kakainin yan. Ayoko niyan. Alam ko kung anong ginagawa mo. Baka mamaya may ritual pa yung pinapakain mo sa akin. Tapos magkakapalit tayo ng katawan? Grabe, praning ka na talaga. Hindi ko alam kung saan mo napapanood yung ganyang pinagsasabi mo. Dala ba yan ang pagbubuntis mo? Alam ko na yan. Huwag mo ngang baliwin ang sarili mo. Ayaw mo ba nun? Nakakatuwa nga ang iba kapag nakikita nila tayo. Akala nila kambal din tayo. Kasi sa akin ayos lang yung ganun. Nakakatuwa nga mapuri. Kung ikaw natutuwa ka sa ganyan, pwes ako, hindi. Oy, grabe, wala ka naman nang magagawa. Kasi parehas naman na tayo. Meron ako ng meron ka. Kaya kong gawin ang kaya mong gawin. Dahil gaya-gaya ka. Dahil madali kang gayahin. Hindi ka pa rin magiging ako dahil wala kang mga kaibigan na gaya ko. Wala kang pamilyang gaya ko. Paano kung maging kaibigan at pamilya ko? Ang mga kaibigan at pamilya mo, ha? Baka mas lalo kang mabaliw dyan. May halong pangaasar na si Nenita sa tuwing kakausapin niya si Roxanne. Malaki ang epekto nun kay Roxanne dahil napagkakamala na siyang baliw ng ibang tao na nakakakita sa kanya. Pinagkakalat din kasi ni Nenita na kaya ganon ang nangyayari sa kanya dahil nga pinipilit ni Roxanne na higitan si Nenita. Gusto raw kasi ni Roxanne na gayahin si Nenita kahit nakabaligtaran naman ang nangyayari. Lumipas ang ilang buwan, bumagsak ang katawan ni Roxanne, kaya naging delikado na rin ang pagbubuntis niya. Hindi na siya makilala dahil iba na ang itsura niya.
Uminom ka na ba ng vitamins mo, Han? Ihatid mo na ako sa bahay. Pauwi na nga tayo. Bumili lang tayo ng grocery. Hindi. Sa bahay ni na mama ko. Doon na lang muna ako titira. Baka mamatay lang ako dun sa bahay natin eh. Pilitan pa ako ni Ninita. Alam mo, Han, ikaw lang talaga nagbibigay ng stress sa sarili mo. Alam mo yun? Kasi sa totoo lang, wala namang mali kung pareho kayo ni Ninita eh. Isa pa, mga babae naman kayo. Ayaw mo ba yun na para ka may kakambal? Para ka may kaibigan? Ganon. Kasi siya, ang gusto niya lang din naman magkaroon ng babae na kasundo. Natutuwa nga ang ibang tao kasi akala kambal kayo eh. Kung ikaw natutuwa ka, ako hindi. Hindi mo kasi ako pinakikinggan na ang alarming ng ugali niya noon pa lang. Mabuti pa yung mga kaibigan ko eh. Hindi sila nadadala sa pangungulit sa kanila ni Ninita. Ang kapal ng mukha nun. Pati mga kaibigan ko gusto niya maging kaibigan. Baka sa susunod niya pati asawa ko gusto na niyang maging asawa. Ano ka ba, Han? Asawa yun ng kakambal ko. Ano naman? Hibang ng babaeng yun. Hibang na siya na makuha ang lahat sa akin. Hindi ko alam saan ang gagaling yung inggit niya eh. Nakakatakot na siya. Kung hindi mo ako kayang ipagtanggol sa kanya, sige, iuwi mo na lang ako kina mama. Hindi alam ni Carl Jan kung ano ang gagawin niya. Dahil nagpupumilit ang asawa niyang hindi siya uuwi. Muntikan pa nga silang mabangga nung iliko ni Roxanne ang manibela para lang wag siyang makauwi. Mabuti na lang walang sasakyan nun. Ang ginawa na lang ni Carl Jan, sinabi niya na lang sa asawa niyang uuwi muna sila para lang kumuha ng mga damit. Matapos nun, ihahatid na siya sa kanila. Pero hindi yun ginawa ni Carl Jan, kaya nagtalo silang mag-asawa. Yon ang naging simula, kaya naging kakaiba ang pag-uugali ni Roxanne. Lagi siyang galit. Lagi siyang nagwawala. Hindi na natahimik ang buhay nila. Naging problemado ang buong bahay nila. Minsan pa, umuwi si Carl Jan pero nagwawala na ang asawa niya. Hindi siya pinapapasok sa bahay. Kaya nasa labas lang siya nakatambay. Nakita siya ni Ninita. Oh, bakit andyan ka? Halika rito sa bahay namin. Walang kakambal mo rito. Nagugutom ka ba? Paglulutuan na lang kita ng gusto mong ulam. Hindi. Sabay na kami ng asawa ko kakain. Buti na pagtitiisan mo ang asawa mo kahit na ganun siya. Baliw na siya eh. Hindi yun baliw. May pinagdaraanan lang saka baka dala na rin ang pagbubuntis niya kaya nag-iiba ang mood niya. Bakit hindi mo pa siya iwan kung hindi ka na masaya sa kanya? Meron ka pa namang makikita na gaya niya noon. Baka yung mas magaling pa, mas maganda, mas kakaiba sa kanya ngayon. Pinagsasasabi mo dyan. Malamang asawa ko yun, iintindihin ko yun. Saka wala nang masigit pa sa asawa ko. Walang ibang kagaya ni Roxanne. Kahit kapangalan niya pa, kahit kamukha niya pa, kahit nasabihing siyang siya, dapat iba siya sa lahat. May alam akong katangian niyang hindi magiging katulad ng iba. Kaya kahit na ganyan siya, iniintindi ko. Saka, huwag kang magdidikit gano sa akin. Baka mamaya may makakita sa atin eh. Isipin pa ng kakambal ko, may relasyon tayong dalawa. Unti-unti nang inilalabas ni Ninita ang tunay niyang intensyon. At mukhang doon na rin mas nauunawaan ni Carl Jan ang ibig sabihin ng asawa niya. Hindi niya pinakikinggan noon si Roxanne dahil akala niya guni-guni o gawa lang ng utak ni Roxanne ang takot niyang magaya siya ng iba at mukhang totoo nga yun. Kaya nung gabi na makapasok si Carl Jan sa bahay nila, inimpake niya ang mga gamit nila. Ano, ihahatid mo na ako sa bahay? Gabi na kaya mahirap na magmaneho. Saka pagod ako eh. Baka maaksidente pa tayo. Nag-book na lang ako ng hotel. Mabuti naman. Iwan mo na ako sa bahay namin. Ayoko makita yung gaya-gaya na asawa ng kakambal mo. Oo na, sorry na kung hindi ako naniwala sa'yo. Ilalayo na nga kita eh. Kahit na lumayo na sila, hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ni Roxanne. Kaya ang sabi ng mama niya, ipatingin na lang siya sa albularyo. Doon nila nalaman na may bulong si Roxanne. Hindi lang yun masyadong umepekto ng mas malalim dahil sa proteksyon niya. Hindi naman daw siya dapat tatablan
Ang naging problema lang, natalo siya ng emosyon niya kaya napasok siya ng bulong. Lumalabas din na babaeng may inggit ang gumawa nun sa kanya. Mas malalim daw na inggit na halos gusto na siyang mawala para mapalitan siya. Hindi man kumpirmado na si Nenita ang gumawa nun, ramdam at alam na nilang siya lang ang may intensyon na gawin yun. Kakaiba. Alam mo, hindi naman ako naniniwala sa mga kulam na yan eh. Saka, bakit naman niya gugustuhin na agawin ang buhay mo? Sinabi ko na sa'yo una pa lang may iba na siyang intensyon. Doon pa lang sa paggaya niya sa mga suot ko sa buhok ko, sa paano ako magsalita. Gusto niyang agawin ang buhay ko. Tingnan mo, lumapit pa siya sa itim na kapangyarihan para lang mawala ako. Para lang palitan ako. Kaya pala nung mga nakaraan, lapit siya ng lapit sa akin. Pero bakit? Asawa na nga niya yung kakambal ko. May gusto ba siya sa akin? Hindi ko alam. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Siya lang nakakaalam nun. Buti na lang hindi siya nagtagumpay. As if naman gugustuhin ko siya kahit sabihin niyang kaawig ka na niya. Hindi naman siya ang original. Kaya mo, gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Matindi raw ang naging bulong kay Roxanne at may isang bagay o gamit siyang kailangan niyang makuha sa hinihinala nilang kumulam sa kanya. Yun daw kasi ang kumukonekta sa kanilang dalawa. Kapag nakuha na nila ang gamit na yun, pwede nang gawin ng albularyo ang parte niya. Pero ang problema nila, hindi nila alam kung anong gamit yun. At kung paano nila malalaman na kinuha nga yun ni Nenita at kung saan niya itinago. May naisip ako. Sa tingin mo ba, bahala ko sanang umuwi sa bahay tapos lalapit ako kay Nenita hanggang sa malaman ko kung saan niya nilagay yung hinahanap natin. Delikado naman yun, Han. Baka mamaya niyan gayumahin ka niya. Hindi Tsaka di ba may binigay na sa akin yung albularyo? Protection daw yun. Kung ito lang din yung paraan para gumaling ka, gagawin ko. Han, natatakot ako. Huwag kang matakot. Di ba nga ang sabi mo, walang gaya-gaya ang nananalo sa original? Katulad lang din yun ng walang kadiliman na matatalo ang liwanag. Walang mangkukulam, walang ritual. Gagaling ka. Desidido na nga si Carl dyan na gawin ang plano niya. Umuwi siya ng bahay na mag-isa. Isang linggo siya roon na kunwari palaging nag-iinom para lang makuha niya ang atensyon ni Nenita. At tama nga siya dahil tuwing wala si Carson, sa kanya ito nagpupunta o lumalapit. Gumagawa ng paraan si Nenita para makuha ang atensyon niya. Anong ginagawa mo rito? Iwan mo nga ako. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Bukas kaya ang pinto. Ano nangyayari sa'yo? Ang dami namang alak. Nag-inom ka ba? Wala ka na ron. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo ni Roxanne? Hiwalay na kami. Totoo ba? Bakit naman? Parang hindi na siya yung Roxanne na nakilala ko eh. Mula sa ugali niya, sa itsura niya, iba na siya. Buti ka pa, ganyan ka. Parang sa'yo ko na siya nakikita eh. Ang kaso naman, asawa ka ng kakambal ko. Ano naman, di ba? Anong ano naman? I mean, asawa lang naman ako. Saka madalas kayang wala akong kakambal mo. Tsaka sa totoo lang, mas bet kaya kita kaysa sa kanya. Pinakasalan ko lang yun kasi alam kong kakambal mo siya. Medyo hawig kayo kaso hindi talaga siya yung bet ko eh. Kaya nung nalaman ko ang tipo mo sa babae, nagbago ako. Kasi alam ko na baka isang araw, mapagtanto mong maling babae ang napakasalan mo. Ano yun, magiging kabit ako? Asawa pa ng sarili kong kakambal? Okay lang yun. Sa akin okay lang. Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Bibigyan naman kita ng oras para makapag-isip. Hindi naman maghihinala yun si Carson. Parang nga siyang walang pakialam sa akin eh. At sa ginagawa ko. Kaya hindi niya iisipin na ikaw ang kabit ko. Tsaka kung mahal naman natin ang isa't isa. Sadyang hindi lang talaga tayo yung itinadhana nung una. Dahil iba pala ang tipo mo sa babae. Na kung alam ko lang noon pa, nako, sana ginawa ko nang maging ganun ang ayos ko.
Nag-iingat pa rin si Carl Jan dahil hindi niya alam kung nakukumbinsi niya ba si Nenita o siya ang nahuhulog sa patibong nito. Ilang araw ang lumipas, nagdadala na ng pagkain si Carl Jan kay Nenita, pero mga pagkain na sinasabi niyang paborito raw ni Roxanne. Kaya takam na takam si Nenita sa mga yon, kahit na hindi naman niya gusto. Sinasabi niyang gusto niya. Alam mo, paano kaya kung tayong dalawang una nagkakilala, no? Siguro hindi na tayo magtatago ng ganito sa kakambal ko. Hindi na tayo magtatago sa mga tao, di ba? Hindi tayo huhusgahan. Bakit kasi hindi kita nakilala noon eh? Paanong hindi? Baka kamo hindi mo maalala. Mas nauna mo pa nga akong nakilala kaysa kay Roxanne. Ngayon mo lang talaga ako napansin. Totoo ba? Grabe, oo naman. Magkaklase kaya tayo noon. College yun eh, sa isang subject lang. Pero nung high school pa ako nakikita na kita. Tropa mo yung kaklase ko noon. Bakit hindi ka nagpakilala sa akin? Nagpakilala ako noon, kaso hindi mo ako pinapansin. Ayaw mo sa akin noon kasi mukha ata akong probinsyana. Kaya inalam ko talaga kung anong tipo mo sa babae. Ganon? Buti nakita mo ulit ako. Buti nagawa mong gayahin si Roxanne. Oo, sinikap ko talaga ha. Lagi ko siyang pinapanood kasi gusto kong kapag naging ako na siya, matitipuhan mo ko. Hindi nga ako nagkamali. Iniwan mo rin siya kasi ang pangit na niya, no? Ayaw mo sa mga ganong itsura ng babae. Mukhang losyang. Hindi ko alam yun ah. Hindi mo na siguro maalala kasi iba na yung mukha ko. Huwag mo na alalahanin yun. Ang mahalaga ngayon, mas maganda na ako sa asawa mo. Ang problema lang yung kakambal ko talaga, no? Kung sakali man na mawawala ng kakambal mo, pwede na ba tayong dalawa? Anong klaseng mawawala? I mean, yung bang ano, kung sakaling maghihiwalay din kami gaya ng sa inyo ni Roxanne. Para alam mo yun, hindi na tayo mamamroblema na may iba akong asawa. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga mahal yung kakambal mo. Nagstay lang din naman ako sa kanya. Kasi nga, nandyan ka. Tsaka, ikaw naman ang gusto ko. Nagbabaka sakali lang din naman ako. Paano mo naman masasabi na mawawala? Eh, hindi ka naman uniiwalayan. Saka, ang pangit naman kung malalaman nila na hiniwalayan mo yung kakambal ko ng dahil lang sa akin, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala doon. Hindi pa sinasabi ni Nenita ang plano niya, pero mukhang alam na agad ni Carl Jan ang pwedeng kahantungan ng kakambal niya. Maaaring kulamin lang din ito ni Nenita para mawala sa landas nila. Kaya isang araw, habang nasa trabaho ang magkambal, nakuha yung paraan ni Carl Jan para kausapin si Carson. Sinabi niya ang tungkol sa ginagawa ni Nenita at kung anong magiging plano nito sa mga susunod. Nung una nga, hindi naniniwala si Carson, pero nung pinarinig na mismo ni Carl Jan ang usapan nila at ang mga sinabi sa kanya ni Nenita, doon na naging kumbinsido si Carson. Humingi rin sila ng tulong para maging protektado si Carson. Hindi sila nagpapahalata para kahit na paano mapaikot nila si Nenita. Baliw na baliw pa naman si Nenita kay Carl Jan. Ano nang nangyayari, Han? Malapit na, Han. Pati si Carson tutulungan na tayo. Mas malapit siya dahil nakatira lang sila sa iisang bahay. Mas makikita niya yung hinahanap natin. Para maalis na rin natin ang halimaw na babae na yon. Di ko talaga maalala kung sino siya eh. Sabi niya kilala ko na daw siya noon. Baka siya yung ano. Alam mo yung sinasabi mo noon na baliw sa'yo? Yung nagpapadala ng malalaswa na picture niya sa'yo? Oh my God, baka siya yun. Hindi ko na maalala yun kasi binla ko yun eh. Ay, may naalala na ako. Sabi niya tropa ko yung kakilala niya. Baka siya nga yun. Ay, sabi na eh. Nababalitaan ko noon na anak yun ng mangkukulam. Baka nga totoo dahil sa ginagawa niya ngayon. Grabe yung pagkabaliw ng babaeng yun. Sabi sa'yo eh, una pa lang hindi ko na siya ramdam. Alam ko na may kakaiba sa babae na yon. Ang alarming dun sa part na unti-unti na niya akong ginagaya, yung pala gusto niyang maging ako para lang mapalapit sa'yo. Asa naman siyang magugustuhan ko siya.
Mas nagmadali pa si Carl Jan na matapos na ang lahat dahil ayaw na niyang makahalubilo pa si Nenita. Sa tuwing nakikita niya ito, parang nanginginig ang laman niya sa galit. Hanggang sa nakita ni Carson ang hinahanap nila. Isang pares yon ng medyas na mukhang si Roxanne ang may-ari. May nakabalumbon daw doon na sinulid na pula. Tapos sa loob, may maliit na papel. Nakasulat doon ang mga salita at letra na hindi naman maintindihan. Kinuha yun ni Carson at dinala nila sa albularyo. Doon na nagsimulang unti-unting gumaling si Roxanne. Pero nakaabot na rin kay Nenita ang ginawa ni Carl Jan at ng kakambal nito. Kaya galit na galit siya. Pero kahit na alam naman na ng lahat ang ginawa niya, may lakas pa rin siya ng loob na lapitan si Carl Jan. Hiniwalayan na ako ng kakambal mo. Ang sabi niya magpapakalayo-layo na siya. Tara, magsama na tayong dalawa. Nababaliw ka na nga talaga. Sino nagsabi sa'yo na may gusto ako sa'yo? Dahil kamukha kong asawa mo, di ba? Alam mo, tigilan mo na yung kaibangan mong yan. Dahil kahit na anong gaya mo sa asawa ko, kahit na kailan hindi ka magiging siya. Alam mo kung bakit? Hindi naman estilo eh. Hindi yung mukha, hindi yung buhok, o kung anumang nagagaya mo sa kanya ang minahal ko kay Roxanne. Alam mo kung ano? Yung pagiging totoo niya. Yun ang wala sa'yo. Hindi siya gaya-gaya. Dahil kung ano nakikita ko, yun siya mismo. Hindi niya kinopya sa ibang tao. Yun ang dahilan kung bakit kahit noon pa, hindi kita magustuhan. Dahil sa pagiging inggitera mo at gaya-gaya. Di bang sabi mo mahal mo ko? Ganyan ka na ba talaga kadesperada, ha? Pasensya ka na, ha? Pero wala kang puwang sa buhay ko. Hinabol-habol ni Nenita si Carl Jan pero hindi niya ito makuha. Nakikipagbalikan din si Nenita sa dati niyang asawa pero umuusad na ang papel ng paghihiwalay nila. Wala nang kahit na anong natitira kay Nenita. Wala siyang pamilya na matitirhan. Wala siyang kahit na sinong kaibigan. Pero hindi siya sumusuko dahil ginagawa niya ang lahat para lang mapalapit kay Carl Jan. Lalo na noong nalaman niyang bumalik na sa dating sigla si Roxanne. Hindi yun matanggap ni Nenita. Gusto niyang agawin kung anong pagkatao meron si Roxanne. Nagsagawa pa ulit siya ng ritual. Pero kada ritual niya, sa kanya tumatama. Nasira ang mukha niya, may mga bukol na tumutubo. Naglagas ang buhok niya at sa halos 1 linggo lang, nagmukha na siyang nakakatakot. Iniiwasan ng mga tao, hindi ginugusto. Kaya lahat ng kamalasan at balikulam sa kanya, kay Roxanne niya isinisisi lahat. Minsan pang nagkasalubong ang kanilang landas. Ano ba? Bakit ka sa akin nagagalit? Dahil ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ko kasalanan gaya-gaya ka sa akin. Baka nakakalimutan mo lahat ng nangyayari sa'yo ay balik lang yan ng mga mali mong ginawa. Ang pangit mo na nga, ang landi mo pa. Ako? Ako pang malandi. Ikaw naman ang dahilan kung bakit wala sa akin ang lahat. Mali ka. Kaya wala sa'yo. Dahil maging sarili mo, hindi mo alam kung sino. Kumukopya at gumagaya ka lang ng identity ng iba. Kaya ayaw nila sa'yo. Kaya wala kang kaibigan dahil sa ganung pag-uugali mo. Alam mo, naawa pa nga ako sa'yo dahil ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Ang lungkot-lungkot ng pagkatao mo. Hindi ko kailangan ng awa mo dahil hindi ko naman mararanasan lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi ka sana umiksena, hindi ito mangyayari sa akin. Kung hindi ka sana inggitera, hindi naman mangyayari yan sa'yo. Kung sana nagpakatotoo ka na lang, di ba? Huwag mo akong sisihin kung binabalikan ka na ng mga mali mong nagawa. Dahil una sa lahat, pinili mo manggaya ng identity ng iba. Pangalawa, namimilit ka ng pagmamahal na hindi naman iyo. Pasalamat ka nga pinatulan ka pa ni Carson Ikaw pang may lakas ng loob na ganunin siya. O ito pa, kung hindi ka sana lumapit sa itim na kapangyarihan, hindi naman sana magkakaganyan ang mukha mo. Sinisingil ka na sa mga kasalanang nagawa mo. Ito lang ang masasabi ko sa iyong babae ka. Tandaan mo, mababawi ko rin sa'yo si Carl Jan. Wala kang babawiin sa akin dahil akin siya. Wala kang mananakaw sa pag-aari ng iba. Ha? Gaya lang paggaya mo sa akin noon. Dahil kahit na anong gawin mo, mananalo pa rin ang original.
Sabi ko nga sa'yo, hindi mapapansin ng taong nanggagaya lang. Mas mapapansin pa rin ang tunay kaysa peke. Yun na rin ang huling beses na nagkita sila. Dahil matapos ang mga sunod-sunod na pagbabanta ni Nenita, natakot na si Carl dyan. Kaya sumunod na lang din sila sa kakambal niyang nagpunta ng ibang bansa. Matapos nun, nawala na rin sila ng balita tungkol kay Nenita. Ang huling nalaman na lang nila ay naging pagala-gala ito at nabaliw na. Paulit-ulit niya rin kasing ginagamit ang itim na kapangyarihan kahit na sinisingil na ang kaluluwa niya kada gagamitin niya ito. Isa ang pag-alis nila ng bansa para maging payapa ang kanilang buhay. Nawala na ang takot at naging malaya na ulit si Roxanne na magpakatotoo sa kanyang sarili. Nang hindi siya natatakot na may isang taong gagaya sa kanya at magnanakaw ng kanyang pagkatao. Minsan talaga, may mga taong nanggagaya ng pagkatao ng iba. Hindi lang sa pananamit o sa simpleng hilig, kundi pati sa paraan ng pagsasalita, galaw at pati na rin sa kung paano nila dalhin ang sarili nila sa harap ng ibang tao. Sa una, parang wala lang. Akala mo nagkataon lang o baka pareho lang talaga kayo ng hilig. Pero madali naman mapansin kung hindi na normal ang nangyayari. Dahil madalas, sinasadya na. Hindi lang ginagaya dahil sa galing magdala, kundi para umangkin na mismo ng pagkatao mo. Bakit nga ba may mga ganitong klase ng tao? Madalas ang ugat nito ay ang pagkawala ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Minsan, nakikita nila ang gusto nila sa katauhan ng iba, kaya nagkakaroon sa kanila ng inggit at kagustuhan na maranasan din ang buhay ng iba. Sa halip na kilalanin nilang maigi ang kanilang mga sarili, mas inuuna pa nilang tingnan ang iba para gayahin. Hihiramin o aangkinin ang pagkatao ng iba. Sa kahit na anong aspeto ng panggagaya, hindi maganda ang pagkawala ng sariling katauhan dahil lang sa kagustuhan na maging sila ang ibang tao. Hindi naman masama ang humanga at gayahin ng iba. Pero tandaan na mas maganda pa rin kung may sarili kang pagkatao. Huwag mong lokohin ang sarili mong kaya mong maging sila dahil lang sa nagagaya mo sila. Bawat tao ay may iba't ibang abilidad. Bukod tangi, hindi kailanman mananakaw ang pagkatao nila ng dahil lang sa gusto mo. Mas maganda pa ring ipakita sa lahat kung sino ka bilang ikaw, hindi bilang anino lang ng taong pilit mong ginagaya. Ang pagkatao ay hindi kinokopya sa iba. Ito dapat ay natutuklasan mo sa sarili mong paraan. Kaya huwag ugaliin na gumaya sa iba. Dahil ang taong totoo sa sarili, hindi man perpekto ay namumukod tangi. Ang tunay na halaga at ganda ng isang tao ay nasa paraan niya kung paano niya gagawing orihinal ang sarili at hindi imitasyon ng pagkatao ng iba. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng taong lagi kayong ginagaya? Tila ba gustong nakawin din ang inyong katauhan para magmukhang sila ang orihinal? Maaari nyo yang ibahagi sa amin. Kasabay na rin ang inyong komento at opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pakikinig mga apo. Mga istorya ni Lola